araw, teammates! Welcome sa Beyond the Game with yours truly, Bernadette Tinoy. Isang episode na naman na puno ng tawanan at inspirasyon ang hatid namin sa inyo para mas makilala nyo pa ang inyong favorite athlete. At ngayon nga, teammates, makakasama natin ang UAAP Season 87 Junior Boys MVP, youngest national team member at national under-20 record holder. Please welcome, Caris Pantonial. Ayun. Kamusta ka, Caris, ang paghahanda mo ngayon? So far po, so good lang din naman po. Kasi a week before po, I know na po talaga na may interview na po ako. Ganun. Ay, wow! Parang ano nga, Yes parang, po. parang yung first question ko, alam mo na agad yung sasagutin mo. Sagutin. No? Pero nung nakaraan, nakita ko, binasag mo yung record sa under-20. Under 20. Ilang taong ka na ba? 18 po. Magna 19 pa lang po sa this upcoming November po. Grabe, tinda pa lang. Pero ang tangkad mo, no? Anong height mo? Maybe around siguro 5'7 or 5'8 po. Hindi po ako sure. Tatangkad ka pa. Sana nga. Pero imagine mo, binasag mo yung under-20 record. Record. Anong event yon? The 400 meters po. Saan? Doon po sa Taipei, Taiwan po. Wow. Last week. Grabe. Ayun na nga. Ano masabi mo dun sa recent achievements mo? Actually po, matagal ko na po talagang pangarap na ma-break yung junior record po, yung Philippine junior record. Kaso nga po, the way po para makuha ko po siya is parang ang rough po ng daan po. Parang kahit I don't know po paano ko po talaga siya makuha po talaga. Like, pinaghahandaan ko naman po, pero ilang beses din po ako nabigo. Una nung sa National Open, di ko po siya nakuha. Kulang po ng 0.2 milliseconds. Tapos nung sa Asian Champs naman po sa Korea, doon po di ko din po nakuha. Pero paano ka ba nagsimula sa sports? Ano yun? Elementary ba? High school? Yes po, nung first ko po pagsali talaga sa track and field po, when I was grade 4 po, year 2016. Sa classroom po namin kasi malapit dun sa may quadrangle sa school. Tapos yung mga grade 6 po, parang meron sa PE activity po, parang like nagkarera po sila, ganun po. Tapos, andun lang po ako sa window po, nanonood sa kanila. Then, nung after nun po, pinasali po ako. Tapos, Naunahan mo? unexpected po, natalo ko po yung ibang grade 6 po, ganun. Pero saan ka ba nag-aaral? When I was elementary po, dun po ako sa Vito Elementary School po, dun po sa Minglanilla, Cebu. Pero ano ba, nung nandoon ka ba Cebu, ikaw lang ba yung may lahi doon? Or ano bang lahi natin? Actually po, my father po is a Black American po. But di ko po siya na-meet ever since po. Pero yung Pantonial ba is... Pantonial po, apelyido ng mama po. Okay. Na po. Alam mo ba yung apelido ng father mo? Base lang po sa sabi ng mama ko, Scott po daw yung last name ng father ko po. Pero wala po akong proof kahit sa picture po, di ko po siya nakita. Ganun. Naku, magandang opportunity din to, no? Kung gusto mo ba siya makita na... If I will be given a chance po, how I wish po na makita ko po siya. Pero pag di po, okay lang din. Ganun po. Pero pagdating naman sa event mo, sino ba yung idolo mong atleta? Pinaka-idol ko po talaga sa lahat po dito na local athlete is yung coach ko po talaga sa national team na si Mr. 45 Seconds po, si Coach Isidro Del Prado po. Yes. Po. Oo. National record holder po sa 400. Apo. Parang gusto mo bang mabit? Mabit din yung ano niya, Yes po, record target niya. po yan ng Oo. lahat ng 400 meter runners po sa Philippines. Kaya pala siya ang kinoach mo. Kinuha ka ba niya? O... Yes po, kinuha po ako. After UAP po, pitok po na doon na po ako mag-training sa kanya, doon na po ako sasabay sa kanya. Then just last January po, sabi sa akin na finally pasok na po ako sa national team. Ganun po. Anong pakiramdam na... Siyempre po parang mixed emotion po kasi parang you're living in fantasy po, ganun po. Kasi pangarap ko lang yan dati. Pero finally po nakuha ko na po, ganun. Pero I didn't expect din po na sa ganitong edad ko po siya makukuha, ganun po. Diba? 18? Kakadibo mo. Sino ba yung nagbibigay ng inspirasyon natin? Kamusta ba ang love life ni Caris Yun Pantonial? lang. Sa love life po, wala po ako niyan. Ano po? Zero po. Ano yan? Ganon. Wala po munang love life po. So, you're single, pero ano ba yung gusto mo naman sa isang individual? Saan ka ba na-attract? Sa like ideal ko po sa isang babae. Siyempre first of all po is yung mature po. Matured na po. Akala ko macho. Ay, yung matured na po talaga, like, but I mean matured po, mag-isip po, independent women po, ganun po. Tapos supportive po, ganun. Gusto mo ba atleta din?
If pwede din po. Pero okay lang din po. Actually, wala po yun sa standard if either athlete po or hindi. Pero ito naman, teammates, syempre hindi matatapos ang episode na to kung hindi natin pa sasalangin si Carrie sa inyong favorite segment na Guilty or Not Guilty. Guilty or not guilty? Naranasan mo Sige na po. bang umiyak dahil sa isang pelikula? Absolutely po guilty po talaga. Ano pelikula yan? Maybe yung ano po ako, emotional po kasi ako pagdating po talaga sa mga family, ano po, yung mga movie po na tungkol sa family, ganun po. Yan po, So emotional anong po ako. pelikula yun? So naalala ko lang po, first movie na napaiyak po ako is yung Train to Busan po siguro. So nung grade 4 pa po ako doon. Ay, kasi nakakaiyak yun, Nakakaiyak diba? po. Yung sa last part Gong po. Yu. Ito naman, guilty or not guilty, naranasan mo na bang ma-injure during training o sa mismong competition? Yes po. In Kailan fact yun? nga po yung dark ages ko po sa pagiging athlete ko po is during the 2023 palarong pambansa po sa Marikina po. Nung na-injury po talaga ako dito po sa left calf ko po. First event ko pa, tapos may 5 event po ako nun. Paano yun? Gabi yun. Hindi mo na natuloy yung ibang Di, event mo? di ko na po kaya mag-start. Kasi during the warm up pa lang po, yung pag-set po namin ng starting block, tapos nang try po ako mag-approach sa isang hurdle. Kasi yun umuulan po. Tapos nung pagtalon ko po sa hurdle po, dun na-slide po ako. Pag landing ko, na-slide po ako. Guilty or not guilty, naranasan mo na bang umiyak dahil sa pagkatalo? Yes po. Many times po. Sige, kwentuhan mo ako. Ano yun? Ano ba nangyari nun? Siyempre first, iyak ko po siguro dahil natalo ako. Grade 4 din po during the provincial meet. Siyempre, as an athlete po, this bata pa po ako nun. Like gusto ko po talaga palaging manalo po. Very competitive na po talaga ako ever since. So parang pag natalo po ako, parang nagsi-self-doubt po ako. Bakit po ganun, di ba? Ready naman po ako. Anong po ako, ganun po. Marami pong mga sacrifices pero kulang pa ata, ganun po. Ito naman, guilty or not guilty, ito naranasan mo na bang ma-discriminate? Yes po. Talaga? Yes po, actually po. Modern age na ngayon, pero may mga discrimination Yes pa po, actually po doon po syempre po doon po ako sa Cebu elementary days, meron po kasi kakaiba daw yung ano ko po compare sa mga pure Filipino, ganun po yung kulay, yung buhok, ganun po. Tapos, paano mo yun kinope? Like nung sa elementary days po, syempre po meron pong time na I'm at my lowest po dahil sa mga bullies po, ganun po. Meron din pong time na nakagawa po ako ng masama dahil sa mga bullies, ganun po. Talaga? Nasasaktan ko din po sila, ganun po. Tapos minsan po, pinabaliwala ko lang po. Pero actually po, pag pinagsabihan po kasi ako ng masama po, I always use the reverse psychology po. Halimbawa, ginagamit ko po talaga ito as inspiration po na lalo pa mas porsigi po. Malapit na yung SEA Games. Next year, yung mga iba pa nating tournament. Ano ba yung mga gagawin natin paghahanda? Actually po, for those who support me po, thank you po talaga, especially to God po, first and foremost po, to God po talaga. To my family po, to the Patafa po, led by our Patafa President po, Sir Terry, for our SOCGEN, Sir Jasper po. Tapos sa national team po, coaches, especially to my coach, si Coach Isidro Del Prado po. Tapos to all the national team athletes, to KG Management po, to my manager po, to Sir June. Alright, teammates, dyan na nagtatapos ang episode ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod nating kwentuhan. Muli ako si Bernadette Pinoy, ang inyong host, at ito ang Beyond the Game. Thank you, Caris!